Morning po, bossing. Ayan. Ito po updated video po ng Toyohama TY 3500 ay yung paano po yung operation at saka yung maintenance. Ito, kompleto na po ipapaluanag lahat dito. Updated po. Paglalagyan po ng engine oil, 350 ml na gasoline engine oil, 10W30. Ayan po, 10W30. Kahit anong brand, basta 10W30. Gasoline engine oil. Pag tatanggalin po ito, pwede po dito kasi medyo mahirap. Maliit po yung access. Kaya dito na lang. Tanggalin nyo yung tatlong tornilyo na ito. Dito. 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 Ayan. Tapos, tanggalin tong spark plug cover. Dito po nakatakin. Ayan. Dito po yung engine oil niya. Ito may kasama naman po na embudo. 350 ml po. Ayan, dito po ilalagay. Ngayon, pag i-change oil po siya, wala pong drain plug ito. Ititit lang po na ganyan. Tataob lang po na ganyan. Hanggang tumulo po, lumabas lahat yung mga engine oil niya. Pag umandar po siya ng unang 20 hours, change oil na po. Susunod na change oil, pag umandar siya ng 100 hours, change oil na ulit. Susunod, 200 hours, 300 hours yan. Yung una lang po yung 20 hours. Dito naman po yung gas niya. Premium po or high octane yung ilagay niya. No? Premium. 5 liters po yung capacity nito. Yan, fuel gauge. Meron naman. Bakit high octane yung nire-repair ko? Kasi yung mga generator, madalang lang po gamitin ito. Pag high octane kasi, hindi kagad mapapanis yung gasolina. Kasi walang masyadong halong tubig, kaya di agad mapapanis, hindi magko-corrosion sa carburetor at hindi parang magpuputik sa carburetor. Pag nagganon po, mahirap po paanda rin pagdating ng araw. Pero pinaka importante po dito, dapat kung hindi po ginagamit, weekly pinapandar po to kahit 15 minutes lang. Pag di nyo po ginawa yan, mahihirapan kayo magpaandar pagdating ng araw. Tapos bawal po siya mabasa, bawal matakpan yung niya. Yung tambucho niya dapat nasa open area na ganyan. Kung may pader kayo dito, dapat hindi nakaharap ito sa pader. Dapat open area siya, lumalabas yung init para hindi mag-overheat. Tapos hanggat maaari 10 hours lang umaandar to ng straight. Kung 12 bars, kunwari 6 to 6 yung brownout, kaya naman. Wag lang yung araw-araw na 12 bars. Ganun po. After po ng 10 hours, dapat magpahinga siya na kahit 2 oras lang. Tapos yun, pwede na naman. Pag paanda rin po, i-on itong gas cap vent. Parang ito po yung vent po niya, pasingawan para bumaba yung gasolina dun sa carburetor. Then i-on po yung gas switch. Ito na rin po yung pinaka main switch. Choke. Minsan chino-choke po, minsan hindi. Depende na lang po kung saan yung gusto nung generator. Kunwari chinok nyo tapos hilain ito no. Ito full starter lang po pala ito. Hilain yan. Ayaw niya umandar, ilagay nyo sa on. Tapos hilain nyo ito. Yung aandar na. Ngayon pag umandar naman siya na naka-choke, pag umandar siya tapos mabilisan, ilagay niyo sa on. Kasi mamamatay yung generator kung hindi niyo nilagay sa sa on. Ang parang itong trabaho ng choke na to, parang tulong lang kung ayaw niya umandar, cold start ganyan. Yan. Okay, try po natin. Tay, hila. Ayan, i-on po dito na. Tapos choke. Eco mode. Tapos hilain po muna na 2 na malambot. Yung pangatlo, tsaka bibiglayin. Ayan, kung ayaw po niya umandar, ilagay niyo po sa on. Tsaka hilain ulit. Ayan, umandar na. Pero kunwari, umandar po siya kanina sa naka-choke, mabilisan, ilagay niyo dapat sa on. Kasi mamamatay siya kung hindi niyo nilagay sa on. Ano ba? Pag umiilaw po ito, ibig sabihin may kuryente na po dito. Ayan po yung pan-testing natin. Ito pag umilaw po ito, overload indicator, kulay red.
overload po siya. Ibig sabihin, sobra-sobra yung mga sinaksak nyo. Siyempre, magbawas muna kayo. Kaya mamamatay ito, hindi naman masisira. Pag namatay, siyempre, paandarin po ninyo. Bago nyo mapaandar, pag nag-overload, dapat pindutin nyo muna tong circuit breaker tsaka yung reset switch. Pag nag-overload lang Ito naman po, pag umilaw po ito, all alarm, kulang po siya ng langis. Siyempre, bago nyo mapaandar ulit, change oil nyo muna or dagdagan nyo ng langis. Ito po, 12 volts. Para sa 12 volts na ilaw, electric fan, yan, 12 volts. Hindi po 220 volts ito Ito po yung 220 volts. Ito po yung 12 volts. Ito naman po, parallel connection, parallel socket. Kunwari, dalawa po yung nabili nyo na ganito. Or kahit yung 3.5i, ay yung 5.5i, o 7.5i. Parang pwede nyo siyang ipang-connect na yan. Para dumoble yung power nya. Red, black. Kunwari, dalawang 3.5i, connect nyo yung dalawang 3.5i, edi magiging 7,000i siya. Double power, di ba? Ito po yung trabaho nito. Ito naman po ay eco mode. Yan, matipid na gasolina. High speed mode. Yan, tataas po yung RPM nya. Pero kahit naka-eco mode po kayo, automatic naman tataas yung RPM nya. Yan. Kaya mas maganda kung eco mode na lang para matipid sa gasolina. Ito naman po yung volts nya. Frequency, yan, 60 Hz. Automatic pong nag-iba-iba. Yan po yung running time nya, 0-0. Pag nag-20 po yan, change oil nyo na. Pag nag-100, change oil nyo na. Yan po, yung 2 kanina, dalawa po yung running time nya Una, hindi nabubura. Yung pangalawa, yung nabubura. 2, kasi 2 minutes na siya umaandar kanina. Yan din po yung basahin nyo pag mag-change oil po kayo. Ano ba? Tapos, ito po pala, yung socket nya, ito. May kasama po dito. Ito. Ito lang. Ito po yung socket na kasama. Yung connection nyo po dito sa X and Y. Itong W wala pong connection yan, parang ground lang. Dito lang po kayo sa dalawang copper na. Tapos gamitanin nyo po ng kung gagamitin nyo sa aircon, dapat number 10 na wire yung mataba. Kung wala naman aircon, kahit number 12 or 14, pwede na. Ito po yung 12 volts. Yan, 12 volts na ilaw o electric fan yan. Sa DC, 12 volts. Tanggal po ng spark plug. Manual. Yan. Pag nilagay nyo po ito, ganyan po. Nasa taas po itong itong parang silver. Yung mga copper nasa baba. Pasok nila po na ganyan. Yan. Kung papatayin po, i-off lang ito. I-off po ito. Yan. Ito po yung pinaka-importante po. Pag hindi po siya ginagamit, dapat weekly po pinapaandar. Kahit 5 minutes, 10 minutes lang, ganun po. Tsaka dapat malinis po yung lalagyan nyo ng mga gasolina. Okay, thank you po. Talak Power Tools.